Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron tayong ginagawa ngayon mga ka-DIY, no? JBL na speaker, portable na Bluetooth speaker mga ka-DIY na ang brand ay JBL. So yun, no? JBL. Original po ito mga ka-DIY. So ito ay pina-repair sa atin dahil sabi ng may-ari is wala daw itong power, sabi ng may-ari. So yan, bali ito yung kanyang cover sa gilid, JBL. Yan. Bali original po yan mga ka-DIY. So mahal ang ganitong klase ng speaker, is napakamahal. Pagka binili natin sa online to, so nagkakalaga ito mga ka-DIY na 20,000 pataas. Yung iba na nag-aabot ng 38,000 yung mga ganito. 38, 40. So yung iba mas mahal pa talaga. So ayan mga ka-DIY, bali galing ito sa hotel. So pull out ito sa hotel, tapos dinala dito sa atin. So ayaw mag-power. So ito ay nakalagay sa lobby. So ngayon is wala siyang power. So yan, bali busy tayo nakarang araw. Marami tayong ginagawa, hindi tayo nakapag-upload ng video. So ito nga, may unit na trouble pa ako kanina. Yon, katatapos lang naman gawin yon, tapos ito naman ginawa natin. Ito walang power, tapos ito naman sa washing machine naman, dalawang board ng automatic na washing machine. So ito naman nagkakalaga naman ito ng nasa 40 to 50,000. 40 to 50,000 ang board ng ganito. Yan, so hirap hanapin ang sira kasi nga buo yung mga ano, tapos hindi pumitik yung relay. So meron siyang yan, share ko lang ito para sinama ko na lang. Yan, meron siyang ano sa ilalim ng relay, so putol yung linya. Yan, bali putol lang linya, yan nilagyan natin ng jumper, so baka ma-encounter nyo ganito. So dito siya sa ilalim ng relay, tinanggal ko yung isang relay dito. Ito yon yung relay. Yan, hirap siyang tukuyin o hanapin. So yan, dyan sa ilalim ng relay, hindi siya ganong mapansin kapag may relay. Yan, share ko lang naman to. So yan, napakalit na hibla, isang piraso lang na putol, so nag-i-error. So ngayon okay na siya. Ayan, share ko na lang sa inyo. Tapos itong JBL naman is walang power, so dito tayo magsisimula niyan kapag walang power, no. Binaklas ko na yung lahat diyan, tornilyo tinanggal ko na. So gagawin natin is power on natin dito. Yan. Ito yung kanyang saksakan dito sa likod, ito. Yan, nakasaksak yung ating ano diyan, AC cord. Saksak natin ito mga ka-DIY, yan. Dito saksak natin. Yan. So ngayon mga ka-DIY, so nakasaksak na yan. Ito yung kanyang power supply, Yan, bali ito yung kanyang power supply section. Ito yung power supply niya. Ito naman yung ano niya, pinaka main board. So kapag walang power, siyempre dito tayo magtutrouble sa power supply, pero hindi lahat ng ganitong walang power ay nasa power supply ang problema. Yung iba naman kasi mga ka-DIY, so nandito sa main board yung problema, kaya ayaw mag-power on yung ating mga JBL speaker. So minsan dito sa power supply or nandito sa pinaka main board niya. Dito. Pag may mga bumigay dyan na MOSFET or mga regulator, so pwedeng sira ang main board. Pwede naman sira mga ka-DIY. So nandito sa ating power supply. So gagawin natin ngayon, titingnan natin kung may supply na lumalabas dito sa secondary out. Ito yung ating primary. Ito yung input niya sa AC. Ito naman yung output sa 24 volts natin. Ayan. So ito nakaprint tayong 24 volts dyan. Yan, nakikita nyo 24 volts. So yun. So yun ang output nitong supply niya is 24 volts. Galing ng power supply, i-deliver sa secondary sa pinaka main board. So ito naman yung pinaka display natin. Ito yung dalawang ano niya. Ito yun, yung dalawang board sa itaas. Sa mga pindutan, ito yung mga pindutan niya. Yan, so ipa-power on natin. Ito yung power on natin, Yan, nakasaksak na yan. So wala ito. Yan, bali nagpa-power on naman siya. Yan, mag-on siya. Tapos ang mangyayari, mamamatay dahil sa lobat. Yan, so ngayon is naka-power on yan. Yan, umiilaw, ibig sabihin nag-on yan ngayon. Tapos biglang mamamatay. So mapapaisip ka, baka sa battery ang sira dahil nakasaksak naman tayo, pero wala siyang power. Nagpa-power tapos nag-shutdown. So isip natin na sa battery yung problema. Pero hindi mga ka-DIY, ganito yung mag-troubleshoot para maalam nyo rin kung nasa power supply nga o sa battery ang problema. So pesto lang naman na natin dito. Yan. So saan natin ilalagay dito? Pesto lang muna natin dyan yung board. Punta tayo sa DC section, sa secondary.
Patong muna natin dyan. Yan. Select muna natin yung ating tester sa AC. Check natin sa AC input dito. Meron tayong 232 volts. So meron intact yung ating AC. Ngayon naman sa secondary out, check natin dito tayo, select sa DC. DC naman tayo, direct current. So ito yung test point ng ating 24 volts. Ito. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, ang lumalabas na voltahe dyan is nasa 9 volts na lang. 9 volts, 10 volts nagpa-fluctuate. Yan, ibig sabihin lamang sa power supply ang problema. Pero pagka tinester nyo itong dalawang to at merong lumabas na 24 volts, ibig sabihin lamang nasa main board ang problema. Kung wala siyang power. Pero nagpa-power naman, baka sa battery ang problema naman. Kung nagpa-power, nagsi-shutdown, possible na sa battery ang problema. Ito yung battery niya sa loob. Ito yung connection ng battery. Sa ganitong model. So ngayon is napatunayan natin na wala talaga siyang voltahe. Hindi umaabot. May voltahe naman pero hindi umaabot ng 24 volts. Yan. So ito lang yan. Yung pin na yan. Yung dalawa. Yan. Okay. So 9 volts lang. 10 volts fluctuate. Ibig sabihin drop ang supply niyan. So gagawin natin ngayon is bubunutin natin yan. Tatanggalin muna natin. I-off muna natin yung ating supply. Bunutin muna natin. Yan. Bali tanggalin natin to. Yung input na power supply nya. Yan. Bali chinik ko na ito mga ka-DIY kasi wala pang feedback si customer. Kaya nga inantay ko lang muna yung feedback ni customer. Titingnan natin. Yan, ito yung kanyang power supply Yan. Tingnan natin kung nakahang siya, kung mayroon siyang 24 volts. Pero pag nakahang siya na mababa ang supply, ibig sabihin nandito yung problema. Pero pagka sinuplayan natin ito ng AC, tapos ang output niya is ganun pa rin, nasa 9 volts, ibig sabihin nandito ang problema. Maaring sa secondary out natin, or maaring dito sa ating primary section, sa pinaka PWM natin, baka may problema yung ating PWM pagka low voltage. Kasi low voltage hindi siya umabot ng 24, nasa ano lang siya, 9 volts. Ibig sabihin nandito yung problema natin sa PWM, pwedeng dyan, pwedeng dito sa opto, pwedeng nandito sa ating TL431, kasi yung opto natin kasama niyan palagi ay yung TL431 nasa ano yan, bumababa yung ating voltahe kapag minsan pag may problema yung ating TL431 na yan na mali ito yung transistor na yan, pwedeng low voltage yan galing dito sa ating MOSFET, PWM pala, pulse width modulation o PWM, yung maliit na yan na may 6 na paa, pwedeng yan ang sira or may function. Yan, so supplyan muna natin, tingnan natin kung drop yung supply or intact yung 24 volts. Okay, okay, so yan, bali lagyan ko muna ng plug. Ito temporary lang muna, tinusok natin dito sa terminal ng AC, saksak muna natin dito. Yan, tapos check tayo ng output ng 24 volts kung intact pa ba yung ating 24 volts. Check natin dito. Yun 11 volts negative 11 kasi baliktad yung ating test prod. So 11 volts lang talaga yung kaya nito. 12 volts pag nakahang, so bagsak yung voltahe natin, bagsak yung ating voltahe. So pwede naman itong lagyan ng pwede naman itong lagyan ng panibagong power supply, yung ganito. 12 volts na talaga, so ibig sabihin nanggagaling dito sa ating power supply ang problema. So kasi nakalagay naman dito, yan nakalagay naman dito 24 volts. So dapat 24 volts ang lalabas na supply dito. So ibig sabihin may problema sa power supply natin. So yan, nahulaan na natin yung problema niya. So ngayon mga ka-DIY, so ang positive nito is nandito. So positive at saka negative natin, dulo-dulo lang yan. So dito yan, yung positive natin at saka yung ating negative. Ito yung apat dito, positive, yung apat naman is negative. Apat na positive, apat na negative kasi marami silang ngipin Ang gawin natin, ganito lang mga ka-DIY ang gagawin natin. So supplyan muna natin ito ng ating buck converter.
Supplyan muna natin ng 24 volts tapos tingnan natin kung mag-steady yung ating ilaw. Kung mag-charging siya, so it means, so pwede nating lagyan ng power supply or pwede naman tayong bumili ng power supply na ganito na 24 volts sa online o ibang klase, basta 24 volts. Tapos pwede nating ilagay dito sa loob. Pero bago yon, so repair lang muna ito at lagyan muna natin ng supply ito. Lalagyan muna natin ng supply, okay? So supplyan muna natin para paganahin lang muna natin to. Para ma-confirm natin mga ka-DIY, okay? Ayan, mali medyo magulo dito sa ating mesa kasi nakatambak ko. Saksak muna natin yung ating pinaka-buck converter. Select natin sa 24 volts, yung kailangan lang natin na voltahe. So 24 volts sana. So 13, 14, 15, so yan. 24 volts. Yan. So meron tayong 24 volts on natin. So 24 volts lang yung supply natin. Tapos lagyan natin ng test prod para supplyan natin yan. Negative at positive. Yung positive nito is dito banda. Positive nandyan. Nakaipit lang yung positive natin. Tapos yung negative natin dito nalalagay sa pinaka ground. Ground lang yan. Okay, so subukan muna natin sa buck converter. On natin. So yun, pag on natin, meron tayo na reading na 1 as a 0.55, 0.15 ampere. So yun, nagcha-charging niya, bali 1.5 amps na. So yan, meron na tayong nakitang indicator yun, yung sinuplayan na natin ng ang buck converter natin. So nagkaroon na siya ng power, charging na yan. Bali meron siyang charging. It means ay nanggagaling problema sa pinaka power supply natin nandun. So ang gagawin na lang natin dito sa board, so napatunayan na natin na okay na yung board, nagkaroon na siya ng power. Ayan, so subukan muna natin mga ka-DIY na i-power on dito. Power on natin. So yun, okay na. So pag namatay yan, ibig sabihin may problema pa tayo sa battery or may problema sa circuit kaya namamatay. Pero doon ka pa lang kanina sa power supply natin, alam na natin na may problema yung ating power supply niyan. So dito tayo sa power supply mga ka-DIY, dito So ang cause mga ka-DIY ng low voltage sa ating secondary ay pwedeng mangyari dito kanina, sabi ko kanina sa TL431 sa ating opto or dito sa ating pulsating ng ating primary. So ito i-remove natin kapag magko-convert tayo ng power supply. So gagawin natin is ipo-4 wires na lang natin to. So mag 4 wires module na lang natin para mas mabilis. Tatanggalin yung PWM, yung may 6 na paa, tatanggalin yan, i-remove yan. Tapos i-remove na lang itong ating yung may 3 paa, i-remove natin yan, yung pinaka MOSFET natin sa part ng power supply sa primary. Ito yung primary natin. So nandyan sa primary palagi yung convert ng power supply. Tatawid yung ating supply ng secondary para magbigay ng 24 volts dito sa mga capacitor na to. At ilalabas naman, dadaan naman siya sa diode, capacitor at i-out yung ating 24 volts. So yun i-remove natin sa primary, itong ating MOSFET at yung ating PWM na maliit. Okay, so re-remove natin yan, mag-4 wires tayo. Yan, bali remove tayo ng MOSFET ng PWM, remove natin to. Yan. Tapos yung ating heatsink, kasi dito nakadikit yung ating MOSFET.
Tatanggalin natin tong MOSFET, tapos dito nilalagay yung pinakaulo ng 4 wires natin. Yan. Kuha tayo ng 4 wires module. So marami na naman to sa online, sa mga 4 wires natin. Nabibili naman ito pang convert sa ating primary. So yan. So mamaya na, tabi lang muna natin to sa pwesto natin na maayos to mamaya. Yan. So sa pagkabit ng 4 wires, so basic lang naman. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, so ganito pagkabit ng 4 wires. So bali tanggalan natin yung MOSFET at saka yung ating PWM natin. Unang step na gagawin natin sa 4 wires module. So ang gagamitin ko ay ito, yung optocoupler natin. Ihang muna natin to pala. Ito na yung gagamitin ko. O tanggalin ko na lang to mismo. Yung pinaka-opto natin. Tanggalin ko na lang to. Yung optocoupler na lang ng yung feedback na lang ng feedback na lang ng 4 wires yung gagamitin natin dito. So tandaan nyo lang yung ating optocoupler, yung pinaka-anode niyan, ito yung may bilog. So dapat parehas yung paglagay natin mamaya. Yung pinaka-anode natin, cathode yung collector emitter naman itong huli. So tanggalin natin to. Yun may bilog dyan, oh. Sa itaas mayroong bilog dyan. Yan ang pinaka-anode niyan. Ito. So dapat parehas yung paglagay natin mamaya ng wiring. Tigas. Okay. Yung positive ay nakalagay sa gitna. Dito sa gitna ng ating MOSFET. Yan, ito yung MOSFET natin sa gitna. So dito ko na lalagay
sa itaas dito. Sa drain dito. Tatlong butas yan sa drain dito. Pwede naman do sa ilalim, pwede naman dito sa itaas. Yan. Ito na, nilagay na natin sa drain. Tapos next is yung negative natin, yung itim, negative, ilalagay natin sa main filter na ating kapasitor dito sa negative sa may guhit. Sa ilalim niyan. Yan. Dito. Sa negative. Or dito sa pinaka-diode natin pwede naman. Kaso lang dito sa nandito sa hindi natin madukot. So dito na lang. Dito. Sa negative ng ating main filter capacitor. Ito yung positive natin, ito yung negative sa kabila. So diyan natin i-dikit to. Yan. Negative, no? Ito. Okay, so dito tayo mag-install naman sa secondary sa feedback. Dito, so i-modify natin yung ating pinaka module. Modify natin to. Tanggalin natin yung dalawang wire. Tanggalin natin to. Yan. Tapos yung yellow na wire. Tanggalan natin. Tapos iangat natin tong pinaka-optocoupler natin. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, yung bilog kanina yan ito. Yan, dapat parehas yung pagkalagay natin doon. Pero iangat lang natin yan. Iangat lang natin. Yan, angat na natin to. Yan. Okay. Tapos lagyan natin ng wire. Yung pinaka-opto. Bale, yung gagamiting feedback na optocoupler ay nanggagaling sa ating 4 wires. Pwede naman gamitin yun sa board, pwede naman itong 4 wires. Yan. Tapos ito sa blue. So yan, bali na install na natin. Ang next part na gagawin natin pagka ganito na, yung may tanda na bilog, yan yung anode natin, ito yung blue. Install na kagad natin yung blue sa anode dito sa secondary natin. Dito yung anode kanina, yung may tuldok dito banda, so dito ilalagay yan. Bawasan natin. Tapos yung yellow dito sa kabila. Yung cathode natin. Yan. Okay, so yan. Subukan natin kung may 24 volts na ang lalabas dito bago natin install tong pinaka 4 wires natin. Bago natin install to sa pinaka heatsink dito mamaya. So forma na lang natin mamaya yan. Tingnan natin kung may 24 volts na lalabas. Okay. So ayan, bali tapos na natin siya lagyan ng module 4 wires natin. So nilagyan ko siya ng AC input. Ito naka lang naman. Sabit lang natin yung AC input dito. Yan. So check natin. So saksak muna natin dito sa pinaka AC natin. Yan, bali nasaksak na natin yan. So check natin yung output kung may 24 volts na. So yan, kung napapansin nyo, meron na tayong 24 volts. So nandun lang problema niya sa primary.
Primary kapag ganun, kapag pinorwires nyo tapos nagkaroon siya ng steadying voltahe, ibig sabihin sa primary ang sira. Pero kapag bagsak pa rin, so doon kayo sa TL431 mag-focus. Or sa mga resistor sa dito sa secondary. So meron na siya ngayong 24 volts na nare-receive tayo. So okay na yan. Bale, install na natin yung pinaka-heatsink ng ating 4 wires. Pwede na yan. So mamaya diskartehan na lang natin kung paano mailalagay yung pinaka-MOSFET natin dito. Diskartehan na lang natin para kumasya dito sa ating box. So dito para kumasya na. Dito na part. Yan. So mamaya papakita na lang natin kung paano ilalagay o ipipesto. Maaring dito sa itaas or maaring dun sa likuran. Kung saan ipesto dito sa gilid, pwede rin. Basta meron siyang heatsink yung ating pinaka MOSFET. So lagyan lang natin ng heatsink to para hindi ganun ma-overheat kasi ang 4 wires ay mababa lang ang kayang voltahe nito. So yun lang. Install ko lang muna. So dito nalagay na natin yung pinaka 4 wires natin at saka nalagay na natin heatsink. Bale yan ang posisyon ng ating 4 wires. Kapag nilagyan natin dito ng cover yan, so hindi dapat masagi yung ating 4 wires. At nilagyan natin ng thermal grease. Yan. Thermal grease para sa yan nilagyan natin ng thermal grease para ma-prevent yung init. Yung init ng ating MOSFET is mapunta dito sa heatsink kagaya ng original. Saksak natin. Tingnan natin kung nagkakaroon na ng charging. Ito yung original na cord nya. Saksak natin dito. So yun, kapower na. Bale charging na mga ka-DIY. Yan kita natin yung charging yan. Ngayon i-power up natin. Press lang natin yung pinaka-button. Yun. Yun ayos. 4 wires lang kaya mahalaga itong 4 wires talaga. Ayan, meron pa tayo dito isang stock puno. Ayos. So wala tayong pan-testing dito para sa phone. Wala tayong gagamiting phone para sa pag-connect ng sound. So baka maka-copyright pa tayo. So ganito lang. At least meron siyang power at hindi siya namamatay. So ganun lang mga ka-DIY, yung problema dyan is nasa power supply. Kung ganitong circuit at walang 24 volts dyan na lumalabas, so dito kapag may 24 volts, ibig sabihin dito lang trouble. Pero pag walang 24 volts, bagsak kagaya kanina. So dito tayo sa power supply ang seksyon ng problema niyan. So napaka basic lang naman ito sa mga new beginner na mga technician natin. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. This is JN Tutorial. Bye bye.